Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras sa buong kapuluan, 1 minuto makalipas mo ika-5 ng umaga. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ngayon ay araw na po ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Agosto taong 2026. Tayo po'y sabay na napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dalis. Simulan na po natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Nagdeklara ng suspensyon ng face-to-face classes ang ilang mga lugar sa bansa ngayong araw ng Miyerkules, August 26. Bunsod pa rin ang epekto ng masamang panahon at mga pagbaha. Sa Bulacan, wala pa ring face-to-face classes ang Kalumpit at Hagonoy, all levels, public at private schools. Habang sa Pampanga, ang mga bayan ng Macabebe at Sasmuan ay magsiship muna sa alternative delivery modes dahil wala pa rin silang pisikal na pasok. All levels rin, public at private schools ang sakop ng class suspension sa Binmaley at Infanta, Pangasinan at magsiship muna sa alternative learning modalities. Samantala, wala ring face-to-face classes sa bayan ng Kibungan sa Benguet mula daycare hanggang senior high school level, pati na ang alternative learning system. Habang daycare lang ang suspindido ang pasok sa bayan ng Kapangan. Para sa iba pang announcement ng class suspension, pwedeng i-check ang mga social media accounts ng inyong mayor o city government. Hataw Balita ngayon. Makikipagpulong ngayong araw sa Meta ang National Bureau of Investigation kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan kung saan pangunahing tatalakayin ang mga hakbang at rekomendasyon ng Pilipinas sa pagsugpo ng krimen na gumagamit ng online platform. Kasama rin sa alamin ng NBI kung sino-sino ang nanonood at nagsishare ng live stream ng school shooting incident gaya ng nangyari sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon pa sa hepe ng NBI, may nadiskubre na rin sila noon na group chat ng umano'y groomers. Of course, we want to know kung ano yung participation nila because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghenda, sino doon? This is something na kailangan natin bantayan and that's the reason why, again, I'll be flying together with CICC, DICD tomorrow and also the Office of the President and the Office of the Speaker to speak with Meta tomorrow. Thursday, we'll have a long meeting regarding this matter and we have to address it. Dagdag pa ni NBI Director Matibag, kasama rin sa kanilang planong talakayin kasama ang Meta officials ay ang pagkakaroon ng restriction sa social media ng mga minor de edad. Sa kabila nito, muling nanawagan ang mga otoridad sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak sa paggamit ng social media upang maiiwas sila sa masamang impluensya na maaring makuha dito. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Malacanang na bukas sila sa mga panukalang iba ng ilang social media platform sa bansa kung mayroong mga pag-aaral na magpapatunay na ito ay nakaka-impluwensya sa karahasan. Ito'y kasunod ng nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Sa press briefing kahapon, tinanong ng media si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro hinggil sa reaksyon ng palasyo sa panukalang iba ng Facebook matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open ko ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Ayon sa Palace official, bukas sila sa anumang pag-aaral ukol sa ideyang ito dahil na rin sa paglaganap ng fake news maging sa ibang social media platform. Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open ko ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan.
Balita Ngayon. Pinasasampahan na ng kaso ng Prosecutor's Office ang policewomen na may-ari ng baril na ginamit ng isang estudyante sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na nangyari noong June 22. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injuries ang kakaharaping kaso ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia. Para naman sa Philippine National Police, naway magsilbi itong aral sa mga pulis at iba pang gun owners ukol sa responsable at tamang pagtatago ng kanilang armas. We welcome actually this development dahil ito po ay makakapagpaalala sa ating mga registered gun owners, lalo na sa ating mga kapulisan and other law enforcement agencies na humahawak po ng baril, na ingatan po ng ating baril and there are consequences sa hindi po natin pag-iingat sa ating mga armas. Siguro wala namang intensyon yung may-ari ng baril, yung ating pong policewoman, na of course, na magamit ito sa ganitong karumal-dumal na insidente. Pero dahil nga sa kapabayaan, sa hindi tamang pag-iingat sa kanyang issued firearm, ay ito nga ang naging resulta. Nasawi sa naturang school shooting incident ang 3 estudyante habang nasa 20 naman ang naitalang sugatan sa pamamaril. Hataw Balita Ngayon. Sa iba pang balita, sa gitna ng pagdami ng kaso ng leptospirosis, isa sa madalas hanapin matapos lumusong sa baha ang doxycycline bilang pang-iwas sa inspeksyon mula sa ihi ng daga. Pero paalala ng mga eksperto, hindi dapat basta-basta o paulit-ulit ang pag-inom nito, lalo na kung walang payo ng doktor. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Matapos ang mahigit 2 linggong mga pag-ulan kung saan maraming lugar ang nalubog sa baha, hindi maiwasan ng ilan sa ating mga kababayan ang lumusong sa maruming tubig. Pagkatapos ng exposure sa baha, isa sa mga hakbang na ipinapayo ng mga doktor ang pag-inom ng antibiotic bilang chemoprophylaxis. Isa sa karaniwang ipinapainom ang gamot na doxycycline. Ayon sa mga doktor, importante ang pag-inom ng doxycycline lalo na kung ang isang lumusong sa baha ay mayroong sugat o galos sa balat. Gayunman, ipinaliwanag ng isang infectious disease expert na isa lamang itong prevention antibiotic at hindi pa rin dapat paulit-ulit na inumin ng walang payo ng doktor. Yung doxycycline, then 100 mg per capsule ang preparation yan. Iinom ka ng 2 kapsula kada linggo, weekly, until such time na wala na totally yung baha doon. Pero, kapag ka kasi panay ang intake mo ng doxycycline, lalo na sa mga kababaihan, nagkukos ito ng vulvovaginitis, yung mga yeast-like formation, o kaya nga, hindi rin natin ina-advise yung panay-panay na pag-take ng doxycycline, lalo na kung hindi in-advise ng doktor. Ayon sa mga doktor, hindi na pwedeng iasa lamang sa doxycycline sakaling infected na ng leptospirosis. Ilan sa mga sintomas nito ang lagnat, panginginig, pananakit ng ulo at kalamnan, pamumula ng mata, pagsusuka, diarrhea, paninilaw ng balat, hirap na paghinga at iba pa. Payo ng mga eksperto, agad na magpakonsulta sa doktor kung mayroon ng mga senyales ng leptospirosis dahil delikado kung ipagwawalang bahala ito. Dagdag pa ng mga espesyalista, hindi lamang sa paglusong ng baha maaaring magka-leptospirosis. Pwede rin nila itong makuha kapag nagkaroon ng exposure sa putik, sapa o ilog na posibleng may presensya ng bakterya na tinatawag na leptospira. Kasi ang reservoir host ito kadalasan ay daga, pero meron din naman ang aso, no? Yung mga domestic animals and even wild animals. Pwede rin yung bat o panini, pwede rin sila maging carriers ng ganito. Payo ng mga doktor, kung hindi maiiwasan ang paglusong sa maruming tubig, mainam na gumamit ng waterproof footwear gaya ng bota o rubber boots o anumang protective gear. Importante din na agad maghuhugas ng katawan gamit ang malinis na tubig at sabon. Ipinaalala din ng Department of Health na kung na-expose sa baha, dapat na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 48 oras matapos lumusong, may sintomas man o wala. Mia Alonzo, humahataw sa Balita Ngayon.
Tiniyak ng Malacanang na nakahanda ang Philippine General Hospital na tulungan ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa gitna ng dumaraming pasyente na may leptospirosis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa ang PGH na i-accommodate ang ibang mga pasyente na hindi na kayang i-accommodate ng NKTI. Nauna nang inianunsyo ng NKTI na occupied o punuan na ang lahat ng kanilang bed capacity dahil sa dami ng mga pasyente may leptospirosis. Nagkaroon po ng PGH na statement na sila po ay tutulong kung kinakapos po talaga ng espasyo or bed capacity ang NKTI. Nandiyan po ang PGH at kung may mga pasyente na hindi naman nagsasuffer ng leptospirosis, maaari naman silang lumipat sa PGH. So makikipagtulungan po ang PGH sa NKTI. Hataw Balita ngayon. Muling nagbabala ang Department of Health na nakamamatay ang sakit na leptospirosis. Ito ang binigyan diin ng DOH sa gitna ng dumaraming bilang ng mga nagkakasakit nito matapos sa mga naranasang pagbaha sa mga nakalipas na linggo. Ayon sa DOH, bagaman nabawasan na ang mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw, nananatili pa rin ang baha sa ilang lugar. Babala ng kagawaran, maaaring kontaminado ng ihi ng mga infected na hayop gaya ng daga, ang tubig baha na siyang sanhi ng leptospirosis. Payo ng DOH, agad na magpakonsulta sa health centers o yakap clinic upang malaman kung kailangang uminom ng doxycycline prophylaxis at huwag mag-take ng gamot ng walang reseta. Batay sa forecast ng Pag-asa, inaasahan ng muling mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila simula bukas hanggang sa Biyernes, kaya't pinag-iingat muli ang lahat sa banta ng baha. President Sara Duterte Impeachment Trial. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniharap ng prosekusyon si Assistant Secretary Lemuel Ortonio bilang bagong testigo kaugnay ng issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Si Ortonio ay ang kasalukuyang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na direktang nagre-report kay VP Duterte. Matagal nang magkatrabaho ang dalawa simula pa noong nasa pamahalaang lokal ng Davao City si VP Sara. Co-terminus rin ang posisyon ni Asik Ortonio kaya maaalis ito sa pwesto sakaling matanggal sa tungkulin ang pangalawang Pangulo. Dahil sa kanyang adverse interest sa prosekusyon, diniklara siyang hostile witness ng Senate Impeachment Court. Ang hostile witness ay testigong ipinatawag ng isang panig kahit may interes o kaugnayan nito sa kabilang panig. And that if the Vice President is impeached and therefore removed from office, pati kayo matatanggal po, di ba? Dahil co-terminus kayo? That's correct, Your Honor. The court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest vis-a-vis the respondent and the prosecution. Dahil dito, pinayagan ang prosekusyon na gumamit ng leading questions sa direct examination kay Asik Ortonio. Si Asik Ortonio ang ikalawang hostile witness ng prosekusyon kasunod ng dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Siya rin ang ikapitong testigong iniharap para sa Article 1 kaugnay ng aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni BP Duterte. Hataw Balita ngayon. Sa pagsalang ni OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pagtatanong ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi nito na alam at otorisado ni Vice President Sara Duterte ang mga proseso kaugnay ng 500 million peso confidential funds ng OBP. Kabilang dito ang pag-request, pag-release
pag-encash, paggastos at pag-liquidate ng naturang pondo. Ayon kay ASEC Ortonio, wala siyang ginawang hakbang kaugnay ng confidential funds na hindi alam o hindi inotorisa ng Vice Presidente. Kinumpirma rin niya ang mga pirma ng pangalawang Pangulo sa mga dokumentong nag-aaproba at nagpapatunay sa paggamit at liquidation ng pondo. Bahagi ang testimonya ni Ortonio sa ebidensya ng prosekusyon kaugnay ng aligasyon ng maling paggamit ng 612.5 million peso confidential funds ng OBP at Department of Education. Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AUM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance ay una, nalalaman ng ikalawang Pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. Hataw Balita ngayon. Isa pa sa naungkat sa impeachment trial kahapon ay ang paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Paliwanag ni OBP Assistant Secretary Lemuel Ortonio, ginamit ang pondo para sa mga obligations already incurred mula pa noong October 2022. Ayon kay ASEC Ortonio, may mga arrangement ng napagkasunduan para sa mga confidential activities bago pa mailabas ang pondo. Nilinaw niya na hindi ito utang kundi mga aktibidad na babayaran kapag available na ang pera. Ano pong ibig sabihin nyo dyan sa pahayag nyo yan? To facilitate payment for the obligations already incurred. Ibig sabihin, may utang na, babayaran na lang. Na-incur na yung expense, babayaran na lang. Sir, based on what was shared to me, sir, hindi siya utang, no? But arrangements have been done on mga activities that will be done, and then the payment will be done once the money would be available already. Gayunman, inamin ni ASEC Ortonio na wala siyang personal na kaalaman sa mga arrangement at hindi niya nakita ang anumang acknowledgement receipts para sa mga pinagkagastusan. Sinabi niyang umaasa lamang siya sa impormasyong ibinigay ni na dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating OBP Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica. Si Colonel La Chica umano ang nangasiwa sa pagpapatupad ng mga confidential activities at pinagmula ng impormasyong ginamit ni Ortonio sa tugon ng OBP sa COA. Unfortunately, sir, for the acknowledgement receipts, I was not able to see them personally, sir. Not a single one? No, sir. At that time, sir, I was not able to see any of the acknowledgement receipts. One last question. Yung chairs, wala ring resibo yan? Yung regarding for the chair, sir, based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs. So what you're saying is binigay din yung pera sa informant, quote-unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng chairs at yun yung bayad sa kanya, quote-unquote. Yes, that's based on the information provided by the security officer. Binigyan din naman ang prosekusyon na sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 dapat mauna ang cash advance sa gastos at hindi ito maaring gamitin sa mga obligasyong nabuo bago mailabas ang pondo. Hataw Balita ngayon. Lumabas na walang kalakip na physical at financial plan ang paunang paghingi ng tanggapan ng bise ng confidential funds noong 2022.
Isa ito sa mga puntong natalakay sa ika-18 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay OBP Assistant Secretary Lemuel Ortonio, walang confidential fund allocation ng OBP nang maupo bilang pangalawang Pangulo si BP Sara. Dahil dito, humiling ang OBP sa Department of Budget and Management ng 250 million pesos na confidential funds noong August 22, 2022. Based on the records that we have, there's no record of confidential funds. Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM. Tama ba? Noong 2022. Dahil wala kayong dinatnaan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, ma'am. Sinabi rin ni Asek Ortonio na wala pang nakahandang physical at financial plan nang isumite ang naturang request. September 16 na nang maihanda at aprobahan ni BP Duterte ang plano bago ito isinumite sa DBM makalipas ang 3 araw. Sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, kailangang suportado ng physical at financial plan ang alokasyon para sa confidential funds. Ibig sabihin, nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang nape-prepare na physical and financial plan. Tama ba? Yes. Lumabas din sa pagtatanong na hindi naka-itemize sa plano ang mga programa at aktibidad at good governance program lamang ang nakasaad. Pinunto rin ang prosekusyon na may nakalaan ng regular na pondo ang OBP para sa good governance at social service projects nito. Hataw Balita ngayon. Nasilip din sa paglilitis ang pagtaas sa bilang ng security personnel ni Vice President Sara Duterte. Ipinakita ng prosekusyon ng liham ng Office of the Vice President sa Department of Budget and Management noong 2022 para sa karagdagang special duty allowance ng BPSPG. Mula sa pondo para sa 95 security personnel, umabot sa 473 ang aktwal na bilang ng mga tauhan ng BPSPG. Humiling ang OBP ng karagdagang 8.2 million pesos para matugunan ng natitirang special duty allowance ng mga security personnel. Tinutulan naman ito ng depensa dahil wala umanong kinalaman ang usapin sa mga aligasyon sa impeachment case. Nilinaw ni Senator Judge Francis Chis Escudero na hindi maaaring gamitin sa sahod ng security personnel ang confidential funds. The VPSPG salary, Your Honor, being allegedly covered by the confidential funds is not among the allegations in the articles of impeachment. Neither was this matter alleged in the impeachment complaints. Number 2, the impeachment court only relies on the findings of the COA, Your Honor. That's the reason why the COA was placed on the witness stand and testify on its matters, Your Honor. With all due respect, the matter of determining whether the salaries were indeed covered by the confidential funds is a matter outside the powers of the impeachment court to determine, Your Honor. At no point and at no time did the prosecution say that the confidential funds were used to pay for the salary of the VPSPG. What we are saying, Your Honor, is that the VPSPG is already paid from a separate account, from a separate fund, salary for the purpose of affording or providing protection to the Vice President. Now, Your Honor, they requested for funds, additional funds to pay for the very same protection. Your Honor, please. That's already being Counsel is testifying, Your Honor. It's already being afforded by Actually, the VPSPG. counsels, please. The salary of the VPSPG is irrelevant because the confidential funds cannot be used to pay for the salaries of our security, and if at all, to buy confidential information, if at all, which has also been shown to have been done. We see the point, Counsel, Attorney May, that the Vice President has 473 security personnel already that, as you stated in your offer, should be doing the job that they're spending this confidential fund for. However,
The witness has already answered that he may not be in a position to answer that question specifically. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño na naglabas siya ng 150,000 pesos mula sa sariling bulsa para sa confidential operations ng tanggapan. Lumitaw ang naturang halaga matapos mapansin ng Commission on Audit o COA na umabot sa 125,150,000 pesos ang nakatalang gastos kahit 125 million pesos lamang ang confidential funds noong December 2022. Ayon kay ASEC Ortoño, inilapit sa kanya ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta ang agarang pangangailangan ng pondo na hiniling umano ni Colonel Raymond Dante Lachica. Nakasa din sa supplemental reply ng OBP sa COA na 50,000 pesos ang para sa payment of reward at 100,000 pesos ang para sa purchase of supplies. Sa pagtatanong ng prosekusyon, kinumpirma ni ASEC Ortoño na ang kanyang inabonong halaga ay halos katumbas na ng buwan ng sahod niyang nasa 180,000 hanggang 190,000 pesos. Wala rin umanong dokumento sa OBP na nagpapatunay na personal na pera ni Ortoño ang ginamit para sa naturang gastusin. Sinabi ni Ortoño na hindi karaniwang pinag-aabono ng OBP ang mga empleyado para sa mga gastusin ng tanggapan. Kinumpirma rin niyan na hindi na naibalik o na-reimburse sa kanya ang 150,000 pesos na inabono niya. So yung binigay mo ng 150,000 from your personal funds, that's just around 40,000 short of your monthly salary. Tama ba? That's correct. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000? At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortoño? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Hataw Balita ngayon. Muling pinalagaan ng depensa ang ilang terminong ginamit ng prosekusyon sa pagtatanong kay OBP Assistant Secretary Lemuel Ortoño. Kabilang dito ang mga salitang scam, mastermind at nagsisinungaling na ginamit ni Prosecution Counsel May Divina Gracia. So in short, paiba, and you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Your Honor, please. You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine may Yes, Your give. Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. In short, you will agree with me, this whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara. Your Honor, please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel, Mastermind. Move to strike, Your Honor, the statement. May we request, Your Honor, that it remain on record? may I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, Counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable. There is a consensus, Your Honor, that we will ask the court, the respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam. And this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. Pinabura ni Senator Judge Chis Escudero sa record ang ilang pahayag at pinalalahanan ang prosekusyon na gumamit ng mas neutral na mga termino. Nagbabala rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano na maaaring maapektuhan ng ganitong mga salita
ang integridad ng korte at ng magiging desisyon nito. Let's all be aware that when we say it, even if we say withdrawn or even, both sides kahit sabihin mo withdrawn na to, kahit sabihin mong nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court. Diba? Kasi kaming 24, whether we watch it here, we watch it in our cell phone, we watch it inside, kami magde-decide. But we all know we're also trying to convince you, not we. The prosecution and defense is trying to convince the public that either the Vice President or her office or whoever is guilty or innocent. So, yun lang, let's be circumspect without pointing fingers to anyone, both sides. Humingi naman ng paumanhin si Attorney Divina Gracia at sinabing magbe-behave sa mga susunod na paglilitis. We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Within limits, you may. Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave. Hataw Balita ngayon. Hindi kinatatakutan ng House Prosecution Team ang pagtestigo sa impeachment trial ni Colonel Raymond Dante Lachica. Siya ang military official na sinasabing pinagrilisan ng 100 milyong pisong halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at nakakaalam sa confidential operations na pinaggamitan ng pondo. May hataw na balita si Ros Salicos. Matapos ilang beses banggitin sa mga testimonya ni na dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President o OVP na si Gina Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño, si Colonel Raymond Dante Lachica. Paulit-ulit ang tanong sa prosekusyon kung ihaharap ba nito bilang testigo ang military official sa impeachment trial. Dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG si Colonel Lachica. Sa gitna rin ito ng kumpirmasyon ng Armed Forces of the Philippines na terminated na ang investigasyon nito kina Colonel Lachica at Colonel Dennis Nolasco, dating VP-SPG Deputy Commander, kaugnay ng issue ng confidential funds dahil sa isinasagawang pagsisiyasat hinggil dito ng Office of the Ombudsman. Giit ng House Prosecution Team, hindi ito takot sakaling ipresenta naman bilang testigo ng kabilang panig si Colonel Lachica. Kay Colonel Lachica nirelease ni Acosta ang 100 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023. Siya rin ang nagpatupad ng confidential operations ni VP Duterte. Question, takot ba kami na umupo sa witness stand si Lachica? Definitely not. Kung ipapatawag nila, go ahead, di ba? And we're ready to cross-examine him. Pero kung si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang tatanungin, hindi na kailangang ipresenta ng prosekusyon bilang testigo si Colonel Lachica. Maliwanag na para rito ang testimonya ni Acosta na si VP Duterte ang nag-utos na i-release ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Lachica. I am more inclined not to present Lachica and Nolasco. My position is simple. May misuse na ba nung sinabi ni Gina Acosta na tinurn over niya the entire amount to the security officer who is a non-accountable officer? May misappropriation na ba? May irregular liquidation na ba? Gayunman magdedesisyon ang prosekusyon hinggil sa issue bilang isang team pagkatapos na maipresenta ang iba pa nilang testigo para sa confidential funds misuse na article of impeachment. Samantala, naniniwala naman si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na may dahilan ang pagtuturo ng ilang OVP personnel kay Colonel Lachica. Well, established naman po na may utos po galing sa Vice President, nakuha na yung pera, na-release po yung pera, pero parang ang tema po nila yung itong mga nakarang araw is parang may nilalaglag sila eh. May nilalaglag sila eh. At parang ang dating sa mga statements nila, parang ang nilalaglag nila si security officer, si Colonel Lachica. Sa isang pahayag, iginiit naman ni Colonel Lachica na hindi ito kailanman tumanggi na humarap o magbigay ng testimonya.
kung ipatatawag din sa anumang legal na proseso. Handa itong ipahayag ang katotohanan kaugnay ng issue sa confidential funds. Rosalie Coz, humahataw sa Balita Ngayon. Patuloy na pinaghahandaan ang panig ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang susunod nilang mga hakbang sa impeachment trial, kasama ang posibleng paghaharap ng mga testigong itinuturing nilang mahalaga sa kanilang mga argumento. Nanawagan rin ang tagapagsalita ng depensa na mag-ingat sa mga inilalabas na bansag o salitang maaring magdulot ng prejudgment. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Wala pang pinal na desisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung kailangan nilang ipresenta bilang witness sa impeachment trial si Colonel Raymond Dante Lechica. Si Colonel Lechica, ang dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG na ilang beses itinuro sa paglilitis bilang umano'y may alam kung paano nagastos ang confidential funds ng bise. Ayon kay Attorney Michael Powa, nakabatay ang kanilang desisyon sa magiging presentasyon ng prosekusyon at sa mga puntong kailangan nilang linawin sa panig ng depensa. Sa parte naman ng defense, titingnan natin kung sa tingin natin na integral para sa ating defense na maipresenta ang testigo, whether it's Colonel Lechica or kung sino man, we will make that decision after siguro mag-rest yung prosecution as to each article. Mayroon rin silang working draft ng mga posibleng testigo bago pa man nagsimula ang trial. Ngunit maaari pa itong mabago, depende sa takbo ng presentation ng prosecution. Hindi rin ito sumagot kung kasama si Colonel Lechica sa binanggit nitong working draft. Samantala, nananawagan naman ng depensa na dapat maging maingat ang bawat panig sa paggamit ng mga salitang maaaring magbigay ng konklusyon sa kaso. Sa impeachment trial kahapon, muling gumamit ng mga salita ang prosekusyon na hinarang ng impeachment court. So in short, paiba. You will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Your Honor, please. You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine may Yes, Your give. Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. Nagpasalamat naman ito na nagagabayan sila ni Presiding Officer Francis Escudero at sinabi rin ni Attorney Powa na hindi lang prosecution ang dapat mag-ingat sa ganitong mga salita, kundi pati na rin ang depensa. So, sabi nga nila, if certain words are uttered, even if it's withdrawn or stricken off the record, it takes a life of its own. At alam nyo naman, nagagamit yan. No? And iniiwasan natin na nagkakaroon ng konklusyon, hindi lang dito, pero kahit doon po sa publiko na nanonood. Anya, bahagi ito ng kanilang pag-iingat upang maprotektahan ang karapatan ng kanilang kliyente laban sa posibleng prejudgment. Samantala, naniniwala si Powa na interes ng lahat ng panig na mapabilis ang pagtatapos ng impeachment trial. So, I think it's everyone's interest na matapos to sa lalong madaling panahon. Para sa ngayon, we as a nation can move on kung ano man ang maging hatol dito sa impeachment proceedings na ginaganap. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Good morning, Marie! Global News. Yes, good morning Bernard at good morning din sa lahat ng ating mga kasambahay. At narito ang ating Global News. Isa ang China sa mga bansang pinakamaapektuhan ng pinalawak na economic sanctions ng Estados Unidos laban sa Iran. Tiniyak naman ng Tehran na handa sila sa panibagong economic pressure kasabay ng babalang naghahanda rin sila sa pagganti sa mga hakbang ng Washington. May hataw na balita si Noel Poliarco.
Nakahanda ang Iran sa panibagong bugso ng economic sanctions na ipapataw ng Trump administration. Ito ang tiniyak ni Iranian Economy Minister Ali Madanizadeh matapos ilunsad ng Estados Unidos ang mas malawak na kampanya para putulin ang financial at commercial connections ng Tehran sa iba't ibang bansa. Ayon kay Madanizadeh, matagal nang inaasahan ng Iran ang ganitong hakbang at may nakahanda na umanong 2 taong plano ang kanilang pamahalaan. برای این در واقع برنامه‌هایی که دارن از قبل مدت‌ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینها می‌دونستیم که چه برنامه‌هایی رو دارن. همونطوری که در صحبت پیشین عرض کردم دولت یه برنامه 2 ساله‌ای رو داره و کاملا آماده هستش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته. Iginiit din ng Iranian official na hindi magtatagumpay ang Washington sa pagputol sa mga financial at commercial lifeline ng Iran. Babala pa ni Madanizadeh, hindi lamang pagdepensa ang magiging tugon ng Tehran sa tinatawag nitong economic war ng Amerika. خواهند دید که به هیچ عنوان موفق نخواهند شد. شریان‌های مالی اقتصادی دنیا به این سادگی نیستش که ادعا بکنند که میتوانند بخوان شریان‌های مالی و تجاری ایران رو قطع بکنند. در دوره محاصره قبل هم تلاش کردند که این کارو بکنن و شکست خوردن. Isa sa mga bansang posibleng matinding maapektuhan ng bagong US sanctions ay buyer ng langis mula sa Iran. Sa ilalim ng pinalawak na secondary sanctions, maaaring maparusahan ang mga bangko, kumpanya at iba pang entity na patuloy na makikipagnegosyo sa Tehran. Pero tinutulan ng Beijing ang hakbang ng Washington at iginiit na legal ang kooperasyon nito sa Iran. 中国同伊朗的合作始终在国际法的框架内进行，不应受到干扰破坏。中方正密切关注相关的动向，将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。 Ayon pa sa China, illegal ang unilateral sanctions na walang batayan sa international law at walang pahintulot ng United Nations Security Council. Babala pa ng Beijing, sa halip na malutas ang problema, maaari pang magpalala ng tensyon ng economic warfare at maximum pressure. 经济战 极限施压无助于解决问题，只会进一步激化矛盾冲突，造成风险外溢，扰乱全球的经济金融秩序，损害他国正当权益。当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。 Bukod sa China, isa rin ang Russia sa malalaking trading partners ng Iran na posibleng maapektuhan ng pinalawak na secondary sanctions ng Estados Unidos. Pero sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Moscow kaugnay ng bagong economic pressure campaign ng Trump administration. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Inilatag na ng administrasyon ni US President Donald Trump ang plano ng Amerika na layong pabagsakin ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng mas malawak na sanctions. Kasama dito ang banta ng parusa sa mga bansa at kumpanyang patuloy na tutulong at makikipagnegosasyon sa Tehran. May hataw na balita si James Bontuyan. Desidido ang Trump administration na putulin ang lahat ng economic lifeline ng Iran sa ilalim ng tinawag nitong Operation Economic Outcast. Inisa-isa ni US Treasury Secretary Scott Bessent ang plano para sa economic asphyxiation o pagsakal sa ekonomiya ng Iran. Target ng bagong kampanya na ihiwalay o i-isolate ang Tehran sa global financial system at pigilan ng mga bansang patuloy na makikipagkalakalan dito. Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. Our objective is to sever every economic lifeline
that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. Sa ilalim ng plano, palalawakin ng Washington ang secondary sanctions sa digital assets, technology, gold, aviation at shipping sectors ng Iran. Nagpataw din ng US Treasury ng bagong sanctions sa 60 individual na kumpanya at mga sasakyang pandagat na pinaghihinala ang tumutulong sa Iran sa oil revenue, weapons procurement at cyber operations. Kabilang dito ang ilang kumpanya o individual na nasa China, Hong Kong, Singapore, United Arab Emirates at Europe. Binalaan din ni Besant na maaaring maalis sa US dollar system ang mga entity na tutulong umano sa money laundering para sa Iran. And let me be clear, any entity that facilitates money laundering on behalf of Iran will be removed from the US dollar system. The clock just started ticking. Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime. Ayon kay Besant, personal ding tumatawag si President Trump sa ilang world leaders upang hilinging itigil ang kanilang economic interaction sa Tehran. Hindi naman tinukoy ng US Treasury kung aling mga bansa ang unang paparusahan o kung kailan ipatutupad ang mga posibleng penalties. Pero giit ni Besant, walang bansa ang ligtas sa US sanctions kung tutulong ang mga ito sa Iran na makalusot sa mga restriction. Kasabay dito, muling iginiit ni President Trump na nakararanas na ng matinding humanitarian crisis ang Iran habang patuloy ang economic pressure ng Washington. Sa kabila naman ng paglipat ng focus sa economic pressure, nilinaw ni US Defense Secretary Pete Hegseth na hindi pa rin isinasara ng Amerika ang posibilidad ng panibagong military strikes. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran. Samantala, binati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sina Trump at Besant sa bagong hakbang laban sa Tehran. Ayon sa Israeli leader, nararapat lamang umanong magbayad ng mabigat na halaga, hindi lamang ang Iran kundi maging ang mga tumutulong dito. Mahigit 4 na dekada nang nagpapataw ng sanctions ang Estados Unidos sa Iran simula noong 1979, kabilang ang pag-freeze ng Iranian assets at mga restriction sa kalakalan, langis, banking at financial transactions. Bagamat inaasahang malaki ang magiging epekto ng panibagong dagdag na economic pressure, may ilang mga eksperto pa rin ang naniniwalang kakayanin pa ng ekonomiya ng Iran na makabangon mula sa tindi ng parusa ng Amerika at mga kaalyado nitong bansa. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Tuluyan nang kinansila ng Estados Unidos ang Joint Amphibious Landing Drill nito kasamang South Korea na nakatakdasa ng isagawa sa Setyembre. Kinumpirma ng South Korean Marine Corps na noon pang Hunyo nila inabisuhan noon pa sila inabisuhan ng US tungkol sa limitadong puwersang maaaring i-deploy para sa sangyong exercise dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa Iran. Patuloy naman ang koordinasyon ng dalawang bansa para sa posibleng muling pagsasagawa ng nasabing military drill. Nauna ring binawasan ni US President Donald Trump ang saklaw ng hiwalay na Ulchi Freedom Shield exercises ng US at South Korea. Sinabi ni Trump na hindi siya masaya sa pagsasagawa ng joint exercises dahil sa laki ng gastos dito, habang pinuna rin niya ang pagtanggi ng South Korea na lumahok sa digmaan laban sa Iran. Ayon pa kay Trump, ayaw niya magpadala ng hostile signal sa North Korea na matagal nang itinuturing ang US-South Korea drills bilang paghahanda sa posibleng pananakop. Muli rin itong nagpahayag ng interes na makaharap ang North Korean leader na si Kim Jong-un sa kabila ng pagbabawas ng military exercises
Nagpalipad ang North Korea ng 10 short-range ballistic missiles noong nakaraang linggo, kasabay ng muling pagkondena sa pagsasanay ng US at South Korea. Hataw Balita ngayon. Tinamaan ng isang malakas na tornado ang Pomat sa southern France na nagdulot naman ng matinding pinsala. Kuha sa video ang malaking ipo-ipo na sumira sa mga bubong, puno at mga gusali sa loob lamang ng ilang minuto. Tinangay nito ang mga sasakyan, poste at iba pang infrastruktura habang nagkalat ang mga debris sa buong komunidad. Umabot sa 39 na ang sugatan habang 17 ang kinailangang dalhin sa ospital kung saan 2 ang nasa critical na kondisyon. Aabot sa mahigit 300 bahay ang nawasak at libo-libo ang nawalan ng kuryente matapos ang pananalasa ng tornado. Ayon sa mga opisyal, isa ito sa pinakamalakas na tornado na tumama sa rehiyon at kakailanganin ang malawakang rehabilitasyon dahil sa tindi ng iniwan nitong pinsala. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ng Trump administration ang $100 o $103,265 fee sa mga employer na kukuha ng foreign workers sa ilalim ng H-1B visa program. Layon umano nitong mabawi ang gastos sa legal immigration system at hikayati ng mga kumpanya na unahing kumuha ng qualified American workers. Nauna nang hinarang ng isang federal judge ang kaparehong $100,000 fee na ipinataw ni Trump noong 2025. Dadaan muna sa 30 araw na public comment period ang bagong panukala bago ito posibleng maipatupad. Nasa 85,000 H-1B visa ang ipinagkakaloob ng US kada taon para sa mga highly skilled foreign workers. Samantala, pinaghahandaan din ng Trump administration ang posibleng pagbawi sa B1 at B2 visas ng hanggang 200,000 na dayuhan na nag-apply o humihingi ng asylum sa US. Kapag natuloy ito na ang magiging pinakamalaking sabay-sabay na visa revocation sa kasaysayan ng US, bagaman inaasahan din itong mahaharap sa legal na hamon. Hataw Balita ngayon. Pumanaw na sa edad na 80 ang American singer-songwriter at actress na si Dolly Parton sa edad na 80. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng kanyang pamangkin na si Brian Seaver sa isang video message. Subalit, hindi na ito nagbigay ng detalye sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang auntie. Si Parton ay payapang binawian ng buhay sa Nashville, Tennessee. Kilala bilang Queen of Country Music, si Parton at ilan sa kanyang mga pinasikat na awitin ay ang I Will Always Love You, Jolene at Islands in the Stream. This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality. As her head of security for more than 2 decades, a role my father Larry held before me, I have imagined the heaviness of this moment, but haven't truly felt it until now. It is an honor that is mixed with absolute pride and great sadness. But sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA. Ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Maraming salamat, Marie Peñaranda.
Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, 1 minuto makalipas po ang ika-6 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Hinamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Ombudsman Crispin Remulla na maglabas ng record o ebidensya sa kanyang sinabi na epicenter o sentro umano ng korupsyon sa flood control projects ang Davao City. May hataw na balita si Dante Amento. Ilabas ang kumpletong record o ebidensya. Yan ang diretsahang hamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kay Ombudsman Crispin Remulla. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Remulla kahapon na epicenter o sentro umano ang Davao City ng korupsyon sa flood control. Ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita, pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw. Sa pahayag na inilabas ni Congressman Pulong, may hawak siyang listahan ng mga nakumpletong proyekto mula 2020 hanggang 2022 galing sa DPWH Region 12. Ayon sa mambabatas, handa siyang ipadala ang kopya nito sa ombudsman upang magkaroon sila ng parehong dokumento na binabasa bago anya magbitiw ng mabibigat na akusasyon. Iginit ni Congressman Duterte na kung seryoso ang ombudsman sa paghahanap ng katotohanan, hindi dapat limitado ang investigasyon sa kanyang termino na nagsimula lamang noong 2019. Sa kabila nito, sinabi ng kongresista na nanatili ang kanyang tiwala sa institusyon ng ombudsman at sa mga opisyal nitong may integridad at konsensya. Nagbabala rin si Representative Duterte na ang mga padalos-dalos na salita habang nasa yugto pa lamang ng investigasyon ay maaaring makasira sa kredibilidad ng ombudsman. Samantala, kinwestiyon din ito ang estado ng isinasagawang investigasyon sa trilyong pisong korupsyon sa flood control projects na nagsimula pa noong 2023. Sa huli, pinuna ng mambabatas ang tila mas malubhang sitwasyon ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na ilang linggo na umanong hindi humuhupa kumpara sa bansag ni Ombudsman Remulla sa Davao bilang epicenter ng issue sa flood control. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na nire-review ng Department of Justice ang request ng Amerika para sa extradition ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Kasama sa sinusuri ng DOJ ay kung na-meet ng request ang mga requirements na itinatakda ng batas ng Pilipinas. Ayon sa Malacanang, 2 partikular na punto ang masusing inaaral ng DOJ. Una na rito ay kung talagang si Apollo Kibuloy ang taong inire-request ng US para sa extradition. Gayun din ang prinsipal ng double criminality kung saan ang mga kasong kanyang kakaharapin sa Amerika ay may tuturing din ba na kaso at pinaparusahan dito sa ating bansa. Ayon sa Malacanang, batid ng DOJ ang agarang pagkakaroon ng desisyon sa extradition request ng US. Subalit sa ngayon ay hindi pa rin ito makapagbigay ng tiyak na timetable kung kailan ito isa sa pinal. Sa ngayon, ang DOJ ay kasalukuyan pa pong binubusisi, inaaral, ina-assess ang bulto-bultong dokumento na naipasa sa kanila. So medyo makapal lang daw po at bulto ang mga dokumentong kanilang binabasa sa ngayon. Hataw Balita ngayon! Inihayag ng National Bureau of Investigation na may mahigit 20 steel plant sa bansa ang kanilang minamanmanan dahil sa paggawa ng substandard na bakal at paggamit ng radioactive materials. Samantala, iginit din ng NBI na hindi pamumulitika ang ginawa nilang pagsalakay sa steel plant sa Davao noong August 13. Si Benedict Samson, humahataw. Umabot na sa 5 steel plant sa Pampanga, Bulacan, Misamis Oriental at Davao City ang sinalakay ng pinagsanib puwersa ng National Bureau of Investigation
kasamang iba pang law enforcement agency sa bansa. Ayon sa NBI, ito ang mga planta na sinasabing gumagamit ng radioactive materials na lagpas sa ipinahihintulot ng Philippine Nuclear Research Institute. Gayun din ang mga substandard na bakal na ginagawa ng mga ito na lubhang delikado sa isang ipinatayong istruktura. Sa ngayon, mayroong mahigit sa 20 steel plant sa bansa ang minamanmanan ng NBI upang maiwasan ang distribusyon sa merkado ng mga substandard at hazardous na mga bakal. Lahat po nung na-identify namin at na-report sa amin na may possibility na nagbabiolate ng product standards natin at ng safety, yung mga safety issues, yung meron pong radioactive materials, lahat po yan. There are about 20 more across the country na amin pong sinusurveillance at binabantayan po. Samantala, iginiit naman ng NBI na walang halong politika ang ginawa nilang raid sa Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City noong August 13. Nauna po yung inspection ng Lindol. Ang DMS, ang Davao Mighty Steel, is under the radar already of NBI. We're doing the surveillance months ago pa. Kasabay pa yan, nagsimula yung sa Magalang na ginawa namin, then yung sa Miss Oak, yung sa Pebideg. Tapos nagkaroon ng Lindol. So, ito yung nagpatibay ng rason para yung Davao Mighty Steel ay finally i-raid natin. Ayon sa NBI, karamihan ng bakal na produkto ng Davao Mighty Steel Corporation ay ginamit sa ilang gumuhong infrastruktura noong manalasa ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. May mga government buildings, barangay halls, hospitals, schools, private establishments at mga kabahayan. At makikita mo doon sa exposed bar na ginagamit ng mga collapsed buildings na yon. Yan, example. Yung marking ng bakal na may DMS. Pag chinek niyo po yan sa DTI, ang DMS ay ang logo ng Davao Mighty Steel Corporation po. Ayon naman kay NBI Disaster Victim Identification Division Chief Dr. Wilfredo Chera, mula sa 194 na empleyado sa planta na kanilang na-rescue, nasa 57 dito ang nakitaan ng medical problem. So, ang nakita po namin dito, meron din pong dalawa na sinasabi ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na may mataas na antas ng level ng radioactivity. Ito po ay, bago ko in-examine itong lahat ng ito, ay nagkaroon po muna ng dekontaminasyon ang ating PNRI. Nananawagan naman ng NBI sa publiko na maging mapanuri sa mga bakal na ginagamit ng kanilang mga kontraktor upang masiguro na matibay ang kalidad ng mga ito. So I'm appealing to all of you, magpapagawa ng bahay, tingnan nyo po yung contractor, bantayin nyo pong maigi. Hindi lang yung standard ng safety, but kung makalusot yan at may mga anak kayo natitira sa bahay na yan, ang findings po namin dito kahit nakasimento na yan at gumamit ng bakal, long-term exposure, delikado po yan. Ano po? Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Kasabay ng pagunlad ng teknolohiya sa bansa, nagpaalala ang pambansang pulisya sa publiko na maging responsable sa paggamit nito, lalo na ang nauusong mga AI-generated images kung saan maaari nang magkaroon ng litrato ang isang sibilyan na nakasuot ng uniforme ng pulis. Si Lea Ilagan, humahataw. Hinihikayat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang publiko na maging responsable sa paglikha at pagbabahagi ng mga larawang gawa o binago gamit ang Artificial Intelligence o AI. Ito'y lalo na ang mga larawang nagpapakita ng mga sibilyan na nakasuot ng uniforme ng Philippine National Police. Ayon kay General Nartates, hindi layunin ng paalalang ito na pigilan ang paggamit ng Artificial Intelligence o iba pang makabagong teknolohiya. Sa halip, nais ng PNP na itaguyod ang responsable at wastong paggamit ng mga ito upang maiwasang mapagkamalang tunay ang mga nilalamang inilalabas sa online. Kaugnay nito, nagpaalala rin ang Police Regional Office 6 na maaaring magdulot ng kalituhan ang mga larawang likha ng AI kapag ipinakita ang mga ito na parabang tunay na litrato. Maaari rin itong magbigay ng maling impresyon na ang taong nasa larawan ay isang aktwal na pulis. Sinabi pa ni Pro 6 Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tumanyo,
na dapat iwasang gamitin o ipakita ang mga digitally altered na larawan sa paraang maaaring makapanlinlang o makapagbigay ng maling impormasyon sa publiko. Kaugnay nito, nanawagan ang pamunuan ng PNP sa publiko na gamitin ng may pag-iingat at pananagutan ang makabagong teknolohiya lalo na sa panahon ngayon na mabilis na kumakalat ang impormasyon sa social media. Ang maling paggamit aniya ng mga badge, ranggo at insignia ng pulis ay ipinagbabawal ng batas. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na magbabantay ang puwersa ng Philippine National Police upang matiyak ang ligtas na komunidad. Kabilang na dito ang pagpapaigting ng kanilang police visibility at regular na pagpapatrolya sa iba't ibang lugar sa bansa. Lumabas sa bagong survey ng Okta Research na 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas ang kanilang paligid. May 68% na nagsabing hindi sila natatakot na maglakad ng mag-isa sa gabi. Habang 54% ang naniniwalang hindi sila takot sa mga magnanakaw at snatcher dahil sa presensya ng mga pulis. Inspirasyon naman ito sa PNP upang lalo pa nilang pagbutihan ang kanilang trabaho. Na lalong paigtingin ang patrolya at pag-ipag-ugnayan sa komunidad. At ito nga po, kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay resulta ng magandang ugnayan natin sa komunidad, sa ating publiko, sa ating mga LGUs. Lalo po nating paigtingin ito, lalo po nating pagagandahin ang relasyon para po lalo nating maramdaman na ito pong inyong kapulisan ay nagtatrabaho at you can feel safe sa inyo pong mga pamayanan. Hataw Balita ngayon. Mariing pinabulaanan ng National Capital Region Police ang umano'y 1-week duty, 2 weeks off policy, gayon din ng 8-hour duty sa kanilang mga tauhan. Sa isang pahayag, itinanggi ng NCRPO ang nasabing polisiya at nilinaw na wala itong katotohanan. Ginawa ng NCRPO ang paglilinaw matapos umanong kumalat sa social media ang ilang claims hinggil sa naturang work arrangement ng pulisya. Ayon sa National Capital Region Police Office, nananatiling nakahanda ang kanilang puwersa sa anumang police deployment, visibility at pagresponde sa anumang insidente sa Metro Manila. Kinondina nito ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at umapila sa publiko na maging mapanuri sa mga nababasa sa social media. Weather News. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong araw ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng habagat. Para sa iba pang detalye, narito po ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ang inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat at dito naman sa ilang areas ng Visayas at buong Mindanao ay mainit na panahon naman ang kanilang mararanasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng Pag-asa monitoring domain. Pero inaasahan pa rin natin, palalakasin pa rin itong bagyong dati nating minonitor na si Obet na nasa labas na ng monitoring domain ng Pag-asa, ang southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas ng pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dito sa may Zambales. Samantala dito naman sa may Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at dito sa may Occidental Mindoro, makakaranas naman tayo ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Inaasahan naman natin sa nalalawing bahagi dito ng Mimaropa at dito na rin sa buong Bicol Region, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius, Lawag 25 to 30 degrees Celsius.
For Tuguegarao, 26 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan at dito sa may Antique, inaasahan pa rin natin makakaranas din sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Island sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cagayan de Oro, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ulan na inaasahan natin na dulot ng habagat ngayong araw, significant rainfall ang mararanasan dito sa may Zambales. Ito ay may mga tsansa na may mga posibilidad ito na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan nating gawin. Bukas naman, dumami yung areas na makakaranas ng significant rainfall. Inaasahan po natin, buong Luzon, cloudy po ang ating panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero itong mga exposed areas natin dito sa western section ng ating bansa ang makakaranas ng significant rainfall. Dito ito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. By Friday, nadagdagan yung mga areas natin at inaasahan din natin manlaki po yung tsansa ng above 100 millimeters of rain dito sa may Zambales at Occidental Mindoro. At inaasahan natin by Friday, nakikita natin kasama na ang Metro Manila sa posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. So yun po, pinapalalahanan po natin dahil ilang araw na makakaranas ng mga pag-ulan itong Zambales at Bataan at Occidental Mindoro, mataas na yung tsansa na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So dapat ngayon pa lang ay naghahanda na ang ating mga kababayan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chinel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 14, Talatang 8 na nagsasabi, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang serbisyong MCGI sa Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.